Yo! What's up sa inyo mga idol? Ako nga pala si Jello at tara, samahan nyo akong review ang Devin Booker 1. You got this! And we are back at it again mga idol. Ngayong araw, i-review na natin yung one of the exciting pair for this year 2024. Ito nga mga idol ang bagong signature shoe ni Devin Booker at under ito ng Nike. Unang leak video pa lang nitong Booker 1 marami na agad negative comments about this. Meron nga nagsasabing mukhang Air Force 1, may iba naman nagsasabing pang forma lang yan at marami pang iba. Kaya ngayong araw mga idol, samahan nyo akong alamin kung ano nga bang pakiramdam wearing D-Book 1. Nga pala idol, kung bago ka lang dito sa channel ko, ako nga pala si Jello or kilalang Oleg sa TikTok. Gumagawa ako ng performance review ng mga basketball shoes dito sa Pilipinas. Nais ko kasing makatulong sa mga tropa nating naghahanap ng sapatos na aayon sa kanilang playstyle. Kaya naman kung katulad ka namin na mahilig mag-basketball at mangolekta ng sapatos, subscribe na. Tulad nga ng sinabi ko kanina mga idol, ito nga ang Devin Booker 1 or D-Book 1 at Mirage Vito nga pala ang tawag nila sa colorway na to. Second colorway na pala tong hawak natin ngayon mga idol at yung first colorway is yung Off-White or yung tinatawag nilang Mirage. Kung hindi ako nagkakamali, around second week ng February nung nilabas nila tong D-Book 1 dito sa Pilipinas. At nung nilabas nga nila yun sa Titan, meron akong pagkakataon para umiscore nung D-Book 1 na yun kaso hindi ko feel yung kulay. Ilang minuto ako nag-isip hanggang nung naisip ko na, sige na nga, i-go ko na. Ayun, sold out na yung sapatos. Anyways, after releasing this pair mga idol, iba't ibang player na rin ang gumamit nito sa kanilang game. Kaya tara mga idol, samahan nyo kong alamin kung worth it nga ba tong D-Book 1. Ito yung lateral side ng D-Book 1. Meron tong dalawang uri ng upper, isang synthetic leather at isang parang lubak. Yung swoosh niya is made out of synthetic leather with light stitching design. At ayun na halos yun mga idol. Wala masyadong design tong D-Book 1. Mukha lang tong AF1 talaga na pwedeng pang basketball. Kung anong itsura ng lateral side mga idol, ganun din dito sa medial side. Very identical lang halos. You have this thick Nike swoosh with light stitching as outline. Sa colors din mga idol, meron pa rin tong ventilation. And syempre, makikita na rin natin dito yung Cushion 2.0 na ginamit nila para sa midsole. Ito naman mga idol ang pinagkaiba ng D-Book 1 sa AF1. Yung pattern na ginamit nila dito is spaced out herringbone unlike sa Air Force 1. Alam ko kasi classic yung design na yon. Nakamukha rin ng outsole ng Jordan 1 at ng mga Nike Dunks. At syempre mga idol, dahil nga performance shoes to, merong air zoom tong heel area ng D-Book 1. Ito yung heel section mga idol. As you can see, may naka-engrave na chapter 1 dito. At dahil nga libro ang tema ng sapatos niya, yung pull tab mismo is parang libro na maraming pahina. Napakasimple nga lang mga idol pero may dating. Dito na tayo sa top part ng sapatos mga idol. Ito nga yung parang nubuck material na ginamit nila sa toe box. Syempre dito rin makikita yung vent holes at may Nike logo ito. Para naman sa tongue, gumamit sila ng premium thick flat laces. Napakaganda ng quality ng sintas na to mga idol. At syempre pagdating sa tongue section, naglagay sila ng book in orange color. At ayun nga mga idol, ang quick detailed look para dito sa D-Book 1. Kaya tara, doon na tayo sa performance. Ang timbang netong D-Book 1 mga idol ay 400 grams lang. At first glance, mukhang may kabigatan tong sapatos na to. Pero once you lace it up mga idol, napakagaang niya. Light or magaang tong first signature shoe ni Devin Booker. At well distributed yung weight ng sapatos na to. Traction, 4 out of 5. As you can see mga idol, medyo may onting slips ako whenever I stop. Pero hindi naman ganon ka-OA. And there are times naman na bigla tong kumakapit ng sobra. So I can say na medyo hindi consistent yung bite niya sa hardwood. Or baka dusty lang yung court. Para dito sa colorway na to, nakatag to as XDR. And alam nyo na ang ibig sabihin nun. This pair is designed para gamitin for outdoor courts. So kung ikaw yung player na mahilig maglaro sa outdoor courts, pwedeng pwede sa'yo tong D-Book 1. Midsole or cushion, 4 out of 5. Ito siguro yung hindi ko ine-expect sa D-Book 1. Since mukha siyang Air Force 1, naisip ko na baka matigas yung outsole nito. Pero laking gulat ko nung naramdaman ko yung lambot ng midsole na ginamit nila dito, which is yung bagong Cushion 2.0. It doesn't have that extra pop feeling dahil nga yung zoom unit nito ay nasa heel section ng sapatos. Pero yung landing experience ko dito is very smooth. Cushion 2.0 did a great job absorbing my weight every time I land. Support, 4 out of 5. Lockdown feels decent para dito sa D-Book 1. Yung experience niya when laced up is very comfortable. Well padded yung inside netong D-Book 1 mga idol. Parang pwede ko siyang i-compare sa Harden Volume 7 ng Adidas. Very stable tong D-Book 1 dahil nga flat yung outsole nito and at the same time malapad yung base nito. At dahil doon, tong sapatos na to lessens yung chance na matapilok tayo. Para sa sizing mga idol, nag-stick ako with my normal size which is size 11 and swabing-swabe ito. Narrow-footed ako mga idol, so sa mga katulad ko na narrow-footed din, true to size should work fine with you.
Now para sa mga tropa nating may kalaparan yung paa, you can still add this D-Book 1 sa options nyo. I suggest you go half a size up para ma-accommodate nito yung paa nyo. Pero again mga idol, mas okay kung ma-fit nyo to personal para naman sulit na sulit nyo yung binayad nyo. Ang SRP netong D-Book 1 ay 7,895 mga idol. Para sa isang signature shoe, medyo average naman tong gantong price. Pero syempre, dahil nga unang sapatos to ni Devin Booker, nung nilabas to sa Titan ay nag-sold out agad. And as of editing this video, 2 colorways pa lang ang available sa Pilipinas. Both of them ay sold out na. Kaya kung nais mong makascore neto, lalapit ka talaga sa mga resellers natin. Hindi naman ganun kataasan yung resale value neto dahil around 8,500 up to 9,000 pesos lang yung presyo, depende syempre ito sa size. Ito naman yung mga bagay na natripan ko sa sapatos na to. Unahin ko na yung fit. Sobrang comfortable talaga sa paa netong D-Book 1. Kumbaga para kang nakaupo sa isang malambot na sofa. Well padded yung inside structure ng D-Book 1 mga idol. Pero ayun din halos yung downside niya. Dahil nga well padded to, medyo minimal lang yung ventilation neto sa paa. Kaya kung ikaw ay pawisin, medyo mabilis kang pagpapawisan sa sapatos na to. Next dito is yung heel to forefoot transition. Dahil nga may zoom unit to sa heel area, may onting pop sensation ito kada stride natin. At ang panghuli is yung design. Since mala Air Force 1 nga tong D-Book 1, parang ang sarap niyang ipangporma. Imagine meron ka ng sapatos sa pangporma, may panlaro ka pa. At tulad nga ng sabi ko sa mga tropa natin sa TikTok, feeling ko ito na yung makabagong Jordan 1. Yung dating pinanglalaro biglang pinampoporma na lang. Best tong sapatos na to for point guards hanggang forwards. Mga point guards na hindi ganun kabilis ang tumakbo pero swabe lang yung galaw, or yung mga shooting guards natin na tamang catch and shoot lang, for sure magugustuhan nyo tong sapatos na to. Para naman sa mga tropa natin na mahilig tumalon, this pair has a good impact protection. This will keep your lower back and knee fresh when landing. Overall, a decent performance ang hatid sa atin ng Devin Booker 1. For me, I was totally wrong na paghinalaan na hindi maganda yung performance nito just because na mukha siyang Air Force 1. Yung comfort andon and yung support is okay. Kung mapapanood to ng Nike, I suggest na i-revisit nyo yung design ng outsole neto. Gawin yung mas aggressive yung sapatos. And for sure, mas marami pang players ang gagamit neto. At ayun na nga mga idol, isa na namang mabilisang performance review ang ating natapos para sa Devin Booker 1. Anong sapatos kaya ang isusunod natin? You got this!